manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat, mga mag-aaral. Kumusta ang mga araw ninyo? Okay, mabuti. So bago tayo magsimula, ay magkalahon na ako kung sino sa inyo ang lumiban ngayong araw. Dito sa hanay mo, Janina, sino ba ang lumiliban? Wala. Sa iyo, Lorena? Wala din. Sa inyo dyan, Tomas, meron bang lumiliban? Okay, wala. So, siguro naman masaya ang ating talakayan ngayong araw dahil lahat kayo ay nandito ngayon. Okay, so ngayon, bago kayo pumunta dito sa ating paaralan, kumakain ba kayo ng inyong mga agahan? O ano-ano naman ang kinakain mo, Janina? Kumakain ka ng isda, Janina. Wow, napakasarap naman nun. Ikaw naman, Lorena, ano pang kinakain mo? Kumakain ka rin ng itlog at saka hotdog. Sa'yo naman, Tomas, ano bang kinakain mo? Nagluto ang papa mo ng ng tinulang manok. Wow, magkutom talaga ako. Okay, so, si Janina ay kumakain ng isda at si Lorena kumakain ng hotdog at saka si Tomas ay kumakain rin ng tinulang manok. So siguro naman, ngayon ay mabubusog rin kayo sa ating aralin ngayong araw. So, tumingin-tingin kayo dito sa silid-aralan. Ano ba ang inyong mga nakikita? Tomas. Tama ka, Tomas. Meron tayong silya, meron tayong misa, at meron din tayong mga dingding. So sa palagay mo, Tomas, saan naman kaya nanggagaling ang mga sinasabi mo na silya, ang mga materialis na ginagamit ng silya, misa, at saka dingding? Tama, ito ay nagagaling sa kagubatan na galing sa mga punong kahoy na ginagawa nating troso at saka ginagamit natin para makagawa tayo ng silya, misa at saka dingding at pati na rin sa mga bahay ninyo. Okay. So, Wendy, meron ba kayong mga inaalaga ang pananim sa inyong bahay? O ano-ano naman ito, Wendy? Okay, meron kayong malunggay, kamatis, sili, at iba pa. So sa inyo naman, Renato, ano-ano ba ang iyong mga inaalagaang hayop? Meron ba kayo doon sa tahanan ninyo? O ano-ano yung Renato? Meron kayong baka, kambing, kalabaw, at saka mga baboy. So naitanong mo ba sa tatay mo kung kumikita kayo sa inyong mga inaalagahang hayop, Renato? Si Renato, kapag naibinta ang inyong mga inaalagaang hayop ay magkakaroon ng kita ang inyong pamilya na pambili ng inyong mga pang-araw-araw na gastusin. So sa lahat ng inyong mga sinasabi, may hinuha na ba kayo kung ano ang ating talakayin o aralin ngayong araw? Janina. Okay. Ang ating talakayan ngayong araw ay tungkol sa sektor ng agrikultura. So, ang sektor ng agrikultura ay mayroong 4 na subsektor. Gaya ng inyong mga sinasabi, yung mga paghahalaman, yung mga isda, yung mga punong kahoy, ito ay isang uri lamang o subsektor ng agrikultura. Ito ay ang paghahalaman, paghahayupan, pangingisda at paggubat. At para mas lalo nyo pang maintindihan ang ating aralin, ay papangkatin ko kayo sa 4 na pangkat. Umilang ka, Janina. 1, 2, 3, 4. Okay, ang unang pangkat ay ang grupo ni Janina, pangalawa ang grupo ni Renato, pangatlo ang grupo ni Lorena, at sa pang-4 naman ay ang grupo ni Tomas. Ngayon, pumili kayo ng leader na siyang kukuha ng envelope dito sa aking misa. Ang envelope na ito ay naglalaman kung ano ang inyong mga gagawin.
Basahin nyo ito ng tahimik dyan sa inyong mga grupo. At pagkatapos ay ipresenta nyo ito dito sa harap. So, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa inyong presentasyon at 5 minuto para sa preparasyon. Pero, bago ang lahat, meron akong pamantayan para sa inyong mga gawain. So, ito ang rubric para sa inyong pag-uulat. Ito ang pamantayan. Okay. Pagkatalakay nagpaksa. Kapag ang inyong presentasyon ay nagtataglay ng pagiging lohikal, malinaw at organisado, ay bibigyan ko kayo ng 5 puntos. Dahil nakitaan ko kayo na kayo ay mahusay. At kapag naman ay malinaw at organisado lang sa tingin ko ang inyong presentasyon, ay bibigyan ko lamang kayo ng 4 na puntos. At kapag sa tingin ko, hindi ako nasisiyahan sa inyong presentasyon, bibigyan ko lamang kayo ng 3 puntos dahil hindi ito malinaw at organisado. So ngayon, nagkakaintindihan na ba tayo ngayong lahat? Okay, sige. Pwede na kayong magsimula sa inyong mga gagawin. Ngayon, tunghayan natin ang unang grupo na siyang magsasagawa ng kanilang pagsasadula tungkol sa paghahalaman. Bibigyan natin sila ng 5 palakpak. Magaling! Magaling ang inyong presentasyon. Unang grupo ang nakahalay sa grupo ni Janina. Okay, para sa susunod na grupo, sila ay inaatasang gumawa ng isang newscasting tungkol sa pangingisda. Bibigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Wow! Ang gagaling ninyo. Talagang napakagaling ninyo. So ngayon, hindi na rin natin patatagalin pa. Tatawagin na natin ang grupo ni Renato na siya ang magsasagawa ng isang tula. Alam kong napakamakata ng grupong ito. Sila ay gumawa ng isang tula tungkol sa paghahayupan. Okay, bibigyan natin sila ng 2 palakpak. Magaling at napakagaling rin ang grupo ni Renato. Talagang hindi sila magpapatalo. At nakikita ko ang kanilang presentasyon na sila ay may kaalaman talaga kung paano gumawa ng isang tula. Baka balang araw magiging isang makata ang mga batang ito. So ngayon, okay, alam kong hindi magpapatalo ang ika-4 ng grupo. Sila ay inaatasang gumawa ng isang jingle tungkol sa paggugubat. Okay. Tunghayan natin sila at bibigyan natin sila ng isang masigabong palakpakan. Okay, ngayon, ang gagaling ninyo mga mag-aaral. Alam ko may iba't iba kayong mga talento. So ngayon, sa nakikita ko, ang nananalo sa ating presentasyon ay ang unang grupo na siyang nagsasagawa ng pagsasadula tungkol sa paghahalaman. Bibigyan ko sila ng perfect score. Ang pangalawang grupo naman ay nakakuha ng 7 points. At ang pangatlong grupo ay nakakuha ng 6 points at yung huli naman ay bibigyan ko sila ng 5 puntos. Okay, palakpakan natin ang ating mga sarili. Okay. Meron akong mga katanungan tungkol sa inyo base sa inyong mga presentasyon. Ngayon, ito ang katanungan. Ano-ano ang 4 na subsektor ng agrikultura? Okay, Janina. Tama. Ito ay ang paghahalaman, paghayupan, pangingisda, at paggugubat. Ano-ano ang 4 na subsektor ng agrikultura? Base sa inyong mga ipinipresenta dito sa harap. Tama ka, Janina. Ito ay ang paghahalaman, pangingisda, paghahayupan, at paggugubat. Ngayon, ano-ano ang naitutulong ng 4 na subsektor ng agrikultura sa ekonomiya ng ating bansa? Lorena.
Tama ka, Lorena. Nakakatulong ang 4 na subsektor ng agrikultura sa ekonomiya ng ating bansa dahil nagluluwas tayo ng mga hilaw na produkto na galing dito sa ating bansa sa Pilipinas papunta sa ibang bansa. At dahil doon kumikita ang ating ekonomiya ng bansa. So ngayon, tatalakayin natin ang unang subsektor ng agrikultura. At ito ay ang paghahalaman. Okay, tingnan niyo mabuti ang larawan dito sa pisara. Ano-ano ba ang inyong mga nakikita? Tumas. Tama, ito ay larawan ng mga pananim. Dahil ang paghahalaman ay binubuo ng mga pananim. Kagaya lamang ng mga sinasabi nyo na inaalagaan yung mga pananim sa bahay niyo, yung mga malunggay na pwede kayong kumikita. Pero dito sa subsektor na ito ay binubuo ng mga pananim kagaya ng palay, kagaya ng tubo, kagaya ng mga niyog, saging, mangga. At itong mga produktong ito ay pwede natin itong iluwas doon sa ibang bansa na siyang nagbibigay ng kita sa ating ekonomiya ng bansa. So ngayon, pupunta na tayo sa pangalawang subsektor ng agrikultura. Ito ay ang Janina. Tama, ito ay ang paghahayupan. So dito naman sa sektor na paghahayupan, sa subsektor na paghahayupan, ito ay binubuo ng pag-aalaga ng mga hayop, kagaya dito sa larawan. Mayroong mga baka. At kagaya ng mga inalagaan ni Wendy, meron silang baka, kalabaw, baboy. So ito ay napapabaylang sa subsektor na paghahayupan. At sa subsektor na paghahayupan ay kumikita rin ang ating bansa. Dahil kapag naihaw natin ang mga baka, yung mga karne ay pwede nating ma-export din doon sa ibang bansa at kumikita rin hindi lamang ang ating pamilya, pati na rin ang ating ekonomiya. Okay, ngayon pupunta na naman tayo sa pangatlong uri ng subsektor ng agrikultura. Ito ay ang pangingisda. So sinasabi na ang Pilipinas ang siyang may pinakamalaking daungan ng mga barko na matatagpuan natin dito sa ating Pilipinas. Kaya nga, yung mga negosyante, yung mga mangangalakal, ay dito sila sa Pilipinas dumadaong para manghuli ng mga malalaking isda na kanilang ini-export doon sa ibang bansa. So, ang pangingisda ay may 3 uri. Ang una ay ang komersyal na pangisdaan, pangalawa ay ang munisipal na pangisdaan, at ang pangatlo ay ang aquaculture. So ngayon, dumako muna tayo sa komersyal na pangisdaan. Ang komersyal na pangisdaan ay gumagamit ng mga malalaking bangka na siyang ginagamit nila sa panghuli ng mga malalaking isda. So sino-sino ba sa inyo ang nakatira sa tabing dagat at nakakakita ng mga malalaking barko o bangka? Okay, Janina, saan ka ba nakatira? Okay, so ngayon, Janina, nakakita ka na ba ng mga malalaking bangka? Tama. Yung sinasabi ni Janina na mga malalaking bangka na nakikita niya, ay ito ay napapabilang sa uri ng pangisdaan na komersyal na pangisdaan. Dahil ito ay gumagamit ng mga malalaking bangka at nakakahuli ng mga malalaking isda. So, ang pangalawang uri ng pangisdaan ay ang munisipal. Okay, yung munisipal, ito ay gumagamit na hindi masyadong kalakihan ng mga bangka, kagaya ng ginagamit sa komersyal na pangisdaan. Ang munisipal na pangisdaan ay nanguhuli lamang ito ng mga isda 15 kilometro sakop ng munisipalidad. Kaya ito ay tinatawag na munisipal na pangisdaan. So ngayon, ang pangatlong uri ay ang aquaculture. Ang aquaculture ay meron ding 3 klase ng pangisdaan. Ito ay ang pagkakaroon ng palaisdaan
na gumagamit ng tubig na maalat-alat, merong maalat at meron din tabang na pangisdaan. So, yung mga nililinang natin ng mga isda kagaya ng bangos, ito ay napapabilang sa pangisdaan na aquaculture. At kapag ito ay lumaki, ito ay nalinang ng maayos, pwede natin itong ipang-export sa ibang bansa. At gaya ng sinasabi ko, kapag nag-i-export tayo ng ating mga produkto dito sa Pilipinas, papunta sa ibang bansa, ay kumikita ang ekonomiya natin dito sa ating bansa. Ngunit hindi lamang ang ating bansa ang nakikinabang, pati na rin ang ating mga pamilya na doon naghahanap buhay sa apat na subsektor ng agrikultura. So ngayon, naintindihan nyo na ba ang pangatlong uri ng subsektor ng agrikultura? Okay. So ngayon, dumako na tayo sa pang-apat na subsektor ng agrikultura. Ito ay ang paggugubat. So gaya ng mga sinasabi nyo kanina, yung mga nakikita niyong silya, misa, at saka dingding, ito ay nanggagaling sa ating mga kagubatan. Yung mga pinuputol nating mga punong kahoy at ginagawang truso, ito ang ginagamit natin na panggawa ng ating mga silya, mga misa, yung ginagamit natin sa ating bahay, yung tatay nyo na gumagawa ng bahay. Ang mga kahoy na ginamit nila dito ay nanggagaling sa subsektor na paggugubat. So dahil dito, nagkakaroon din, nagkita ang ating ekonomiya. Dahil hindi naman sa nag-export tayo ng mga hilaw na produkto doon sa ibang bansa, mayroon din tayo, ang mga truso na ito ay pwede nating gawing plywood, pwede nating gawing veneer na pwedeng mapagkikitaan natin sa ating ekonomiya ng bansa. So ngayon, naiintindihan nyo na ba ang ating aralin ngayong araw? Okay, meron akong mga katanungan sa inyo. So, sa apat na subsektor ng agrikultura, ang paghahalaman, paghayupan, pangingisda at paggugubat. Bakit kaya mahalaga ang apat na subsektor na ito ng ating ekonomiya ng bansa? Ano ang naitutulong dito sa ekonomiya natin? Renato? Okay, tama si Renato. Dahil sa apat na subsektor, ang apat na subsektor na ito ay pwede tayong makakuha ng ating mga pang-araw-araw na pagkain, nagbibigay sa atin ng kita at nagbibigay rin ng hanap buhay sa ating mga mamamayang Pilipino. Na itutulong o pagtugon ng apat na subsektor ng agrikultura sa ekonomiya ng ating bansa. Tama ka, Tomas. Magiging sapat ang pagtugon ng apat na subsektor ng agrikultura sa ating bansa, kagaya nga lamang dito sa paghalaman. Kapag walang mga sakuna na mangyayari, kapag walang bagyo, at magiging masagana ang ating ani sa ating mga pananim, nakapag-export tayo, nakapagbinta tayo ng ating mga pananim doon sa ibang bansa. Kaya magiging sapat ito kung walang mga sakuna o bagyong mga mangyayari. Kagaya ng pangingisda, kapag walang bagyo, patuloy na mangisda yung ating mga magulang o yung mga negosyante sa ating karagatan kapag walang darating na bagyo. Kaya magiging sapat ang pagtugon ng apat na subsektor ng agrikultura sa ating ekonomiya ng bansa. Bilang isang mag-aaral, paano ka makakatulong sa pag-unlad ng ating apat na subsektor ng agrikultura? Tama si Lorena. Sabi niya, bilang siya ay mag-aaral siya ng mabuti at pangangalagaan niya ang kanilang mga pananim, maglilinis sila sa kanilang tahanan. So, dahil doon, makakatulong siya sa pag-unlad ng ating apat na subsektor. So ngayon, ikaw naman, Tomas, paano ka makakatulong sa pagtugon ng ating
subsektor ng agrikultura. Di ba sabi mo kanina nag-aalaga kayo ng mga hayop? So paano ka makakatulong? Tama si Tomas. Kapag inaalagaan niya ang kanilang mga hayop doon sa kanilang tahanan, kumikita ang kanilang pamilya, at nabibili nila ang kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya nakakatulong din si Tomas sa ating 4 na subsektor ng agrikultura. Okay, Janina, paano mo naman mapapangalagaan ang ating 4 na subsektor ng agrikultura? Ano nga ba yung inaalagaan mong mga pananim doon sa bahay nyo, Janina? Okay, meron kayong mga malunggay, meron kayong kamatis at sili. Kapag dinidiligan ni Janina ang kanilang mga mga pananim, kagaya ng malunggay, sili at saka kamatis, pwede itong maibinta ng kanyang ina sa palengke at maibili niya ng tuyong isda. At meron na silang mga magagamit na pagkain o magiging pagkain nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. So ngayon, mga mag-aaral, naiintindihan nyo na ba ang ating 4 na subsektor ng agrikultura? Renato? Okay, so ngayon Renato, ano nga ba ang 4 na subsektor? Tama si Renato. Ito ay ang paghahalaman, paghahayupan, pangingisda, at paggugubad. So siguro naman ay mayroon na kayong mga nakukuha sa ating aralin ngayong araw. So ngayon, susubukan ko ang inyong galing. Kumuha kayo ng sangkapat na papel at magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Okay, para sa ating maikling pagsusulit, basahin mo ang panuto, Janina. Okay, piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Handa na ba kayo mga mag-aaral? Ang lahat? Okay, magpalitan na kayo ng inyong mga katabi sa inyong mga papel. Okay, Janina, basahin mo ang unang tanong. Ito ay sektor ng ekonomiya na ang paghahalaman at pag-aalaga ng hayop. Ano ito, Janina? Letter A, agrikultura. B, informal. C, industriya. D, pangangalakan. Tama si Janina. Ito ay sektor ng agrikultura. Okay, yung pangalawang tanong, Lorena. Ang mga sumusunod ay mga sektor na bumubuo sa sektor ng agrikultura maliban sa isa. Alin ito? Tama si Lorena. Ito ay ang pagmimina. So yung pangatlong tanong, Tomas, basahin mo. Alin sa mga uri ng pangisdaan ang may pinakamalaking naitala sa kabuuang produksyon ng pangisdaan ng Pilipinas? Ano ito, Tomas? Letter A, pangisdaang komersyal. Letter B, pangisdaang aquaculture. Letter C, pangisdaang munisipal. Letter D, pamamansin. Ano ang sagot mo, Tomas? Tama, ito ay ang pangisdaang komersyal. So, sa panglibang tanong, basahin mo, Renato. Okay, ito ay tumutukoy sa sektor ng ekonomiya na nagtataguyod sa ekonomiya ng bansa, lalo na sa pagtugon sa mga pangangailangan ng tao mula sa pagkain hanggang sa sangkap ng produksyon. Ano ito, Renato? Letter A, agrikultura. Letter B, paghahayupan. Letter C, pangingisda. And letter D, industrial. Ano ang sagot mo, Renato? Tama, ito ay ang sektor ng agrikultura. So ngayon, sino ang nakakuha ng perfect score? Wow, palakpakan natin si Lorena dahil naka-perfect siya. Sino pa? Si Renato, ang galing. Oh, sino pa? Si Tomas din. Oh, ilan naman nakuha mo, Janina? 4 lang. Di ba na, Janina? At least naiintindihan nyo ang ating aralin ngayong araw. Ngayon, kumuha kayo ng inyong mga kwaderno at kopyahin ang ating takdang aralin.
isulat ang mga kahalagahan nito sa ilalim ng larawan. Ilagay ito sa short band paper at folder. Hindi ako tatanggap ng mga maruruming folder ha. Dapat malinis. Dahil kapag ito'y marurumi at hindi nyo ginagawa ng maayos, isasaulit ko ito sa inyo. Okay, so tapos na ba ang lahat? Okay, magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Maraming salamat po, Panginoon, sa patnubay niyo sa amin at sa pagbibigay niyo ng kaalaman sa aming aralin ngayong araw. Nawa po ay bigyan niyo kami ng sapat na kaalaman para patuloy namin mapapangalagaan din ang apat na subsektor ng agrikultura at naway iligtas niyo kami sa kapahamakan habang kami ay umuwi sa aming mga tahanan. Maraming salamat po. Amen.